Lumipas nga ang mga araw, kaya ba na ng ating narating? Kahit may mga pasaning, pag-alalay mo ay kapiling. Magtitiwala sa'yo, Ama. Muog naming pag-asa. Pag-ibig mong pinadama mula pa sa aming magulang, hindi nahinto, hindi nagsawa, nagniningning kalwalhatian. At kahit na wala na sila, patuloy ang aming pag-asa. Noon, ngayon at bukas, kami maglilingkod sa'yo. Mula noon, ngayon hanggang bukas, pag-ibig namin sa'yo, gabayan mo pong palagi. Ang munting kawang sa'yo'y kumakapit. Mamamalagi, mamamahagi, magtutumibay ang damdamin. Sa kaaliwang dinudulot mo'y ito'y lakas na di hinto. Kinakailangan lamang ay ikaw, purihin ka o aming Ama. Noon, ngayon at bukas, kami maglilingkod sa'yo. Mula noon, ngayon hanggang bukas, pag-ibig namin sa'yo, gabayan mo pang palagi. Ang munting kawang sa'yo'y kumakapit. Dadalhin ka lagi ng aming lahi hanggang sa iyong kalwalhatian. Di mawawala, di manghihina, lahing sa'yo'y tumatawag. Noon, ngayon at bukas, kami maglilingkod sa'yo. Mula noon, ngayon hanggang bukas, pag-ibig namin sa'yo, gabayan mo pang palagi. Ikaw ang aming hari sa lahat ng salinlahi. Ang munting kawang sa'yo'y kumakapit.
Lumilipas nga ang mga araw, kaya ba na ng ating narating? Kahit may mga pasanin, pag-alalay mo ay kapiling. Magtitiwala sa'yo, Ama. Huwag naming pag-asa. Pag-ibig mong pinadama mula pa sa aming magulang, hindi nahinto, hindi nagsawa, nagniningning kalwalhatian. At kahit na wala na sila, patuloy ang aming pag-asa. Noon, ngayon at bukas, kami maglilingkod sa'yo. Mula noon, ngayon hanggang bukas, pag-ibig namin sa'yo, gabayan mo pong palagi ang munting kawang sa'yo'y kumakapit. Mamamalagi, mamamahagi, magtutumibay ang damdamin. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung magsisimula na. Para po sa ating unang bilang, Mayamang Pulubi, page 36. Mabuhay sa mundo'y puno ng hiwaga, ang nagpapakayaman siyang naging dukha. Kung ating iisipin, ito'y talinaga na hindi matarok ng palalo. Sa haba o iksi, o kaya'y sa dami ng ginto't bilang at salapit, kaya malang natitipoy sa wala rin mauuwi. Kagalak ang dulot nito'y parang bulan napapawi. Mayamang pulubi, gayon ang kapara, nagtitiis na gutumin ang kanyang kaluluwa. Tungkulin sa Diyos ay di alintana, malabong pananaw ngayon ay bulag. Sa haba o iksi, o kaya'y sa dami ng
Pagkat sinasabi mo, ako ay mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalaman na ikaw ay aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Halaga ng buhay, di sa haba o iksi, o kaya'y sa dami ng ginto't bilang at salapi. Kaya man ang natitipoy sa wala rin mauuwi. Gagalak ang dulot nito'y parang ulan napapawi. Huwag sarap damhin itong kagalakan sa kalooban ko ay nararamdaman. Unang pag-ibig mo'y di malilimutan. Nahulog ng langit, isang kapalaran. Aking tutong basa ang iyong pagmamahal, naghigit at higit na walang kapatay. Tayo'y nagsasama, di kita iiwan sa bahay ng Diyos magpakailan pa man. Ika'y maghahari sa puso kong diwan, magpapahinuhon sa iyong salita. Nananalig sa'yo, O Kristong dakila, may pusong malambot at mababa. Aking tutong basa ang iyong pagmamahal, naghigit at higit
Mabubuhay ako sa'yo'y maging lingkod. Ang mga tiisin, puhunan kong lubos na di magtataksil sa ating pag-irog. Aking tutong basa ang iyong pagmamahal, naghigit at higit na walang kapagay. Tayo'y nagsasama sa isang hubungan, sa bahay ng Diyos, magpakailan pa man. Sa'yo, Amang banal, awit nami papuri. Niluluwalhati ang iyong pangalan.
Magandang umaga po sa lahat mga kapatid, sa lahat ng dako na ating kinaroroonan. Tayo pong lahat ay magsitindig sa pagkakataong ito. At samahan niyo po akong mag-alay ng dalangin at pasasalamat sa ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, muli pong sumapit ang mahalagang araw upang kaming lahat na iyong mga alipin sa loob po ng iyong dakilang bayan, minsan pa ay maglaan ng mahalagang sandali upang kami pisanin mo, Panginoon, sa dako na aming kinaroroonan at magtalaga ng aming mga sarili sa gawaing pagpapasalamat na aming pong kakatawanin, aming pong isasakatuparan sa pamamagitan ng aming isinasagawang pananambahan. Narito kami, Panginoon, upang ikaw ay aming pasalamatan alang-alang sa napakaraming mga pagpapala, mga kagandahang loob na walang saawa mong ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, unang-una sa pananatili ng aming mga masisiglang hiram na buhay na hanggang sa mga sandaling ito ay tinataglay pa rin ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga butil ng mga pagpapala mo na siya naming tinatanggap sa araw-araw, na amin po namang tinatangkilik at pinangangasiwaan at ipinangangasiwa upang aming maisakatuparan ng pag-iingat at patuloy na pagpapaunlad ng aming kani-kanyang mga buhay. Hindi lamang po sa dako ng aming mga material na kalagayan, kundi lalong higit ay sa mga bagay na amin pong pinag-iingatan upang amin din namang mapagyaman, mapaunlad ang kalagayan ng amin pong iniingatang mga pananampalataya. Sa loob po ng isang linggong panahon, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng mga pagkakataon ng aming buhay na kami ay lagi mong inililigtas o inilalayo sa lahat ng uri ng mga kapahamakan na nakapaligid lamang sa aming mga abang kalagayan. Hindi mo minamarapat na kami ay masangkot sa mga mabibigat na mga pagkakataon ng buhay na maaaring magresulta sa mga malulungkot na mga pangyayari gaya ng mga biglaang kamatayan at ng iba pang mga hindi mabubuting mga pagkakataon ng buhay. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mga ginanap na mga pag-iingat. At hanggang sa mga sandaling ito, ay amin pa rin naiiwasan ang mga pagkakasangkot sa mga pagkakamali o malalalim na mga pagkakasala sa buhay. Salamat sa muli mong pag-iwas sa amin sa lahat ng mga bagay na makapaglalayo sa amin sa pananampalatayang ito. Salamat po, Panginoon, sa malilinaw at mayayaman mong mga aralin na walang sawa mo ring itinatanim sa malalim na mga pagpapahalaga ng aming mga sarili na siya namang nagiging dahilan upang sa paglipas ng mga araw ay maging inspirasyon naming lahat upang kami ay lumagi sa pananatili, sa pagbibigay halaga at paggalang sa lahat po ng iyong mga kautusan. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay maging karapat-dapat sana sa iyo pong dakilang harapan, bagaman bahagi pa rin ng aming mga araw ang mga pagpaminsanay, pagkakamali o pagkakasangkot pa rin sa mga pagkakasala. Lubos po namin idinadalangin sa iyo sa araw na ito. Lingapin mo po sana kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga pagpapatawad. Buksan mo ang aming mga puso at damdamin at iyo pong matatanaw, Panginoon, ang mga mahuhusay na mga pangyayari sa aming buhay na lubos namin ipinagmamalaki sa iyo, Panginoon, sapagkat sa mga lumilipas na mga araw ay buong pagsisikap naming ginagampanan sa abot ng aming mga kayanan. Ang kami po ay makagawa ng mas maraming mga mabubuting mga bagay at mas mauunlad na mga gawaing makapagpapakita ng aming pagbibigay halaga sa lahat po ng iyong mga tagubilin. Bagaman sa mga hindi maiiwasang mga pagkakataon, nakaliligha rin kami ng mga pagkukulang.
Ito ang aming dinadalangin sa iyo, Panginoon, na sana'y ipatawad mo po sa aming lahat ng mga bagay na ito, na aming pong nagagampanan, bunga ng aming mga karupukan at bunga ng hindi namin kamalayan. At kami po namin naniniwala na kami ay walang sawa mo rin ililigtas at patatawarin. Ilalayo mo po kami patuloy sa lahat ng mga masiselang mga pagkakamali sa buhay. At ang iyo po namang mga pagpapatawad, ang iyo pong paglilinis sa aming mga nadudumihang mga puso at isipan ay magiging tanda para sa amin upang kami magkaroon pa rin ng malawak na pag-asa sa buhay, hindi mawala sa aming mga kapalaran na kami sa dakong huli ng aming mga pagkakataon. Magsasama-sama pa rin kami mga magkakapatid upang tumanggap ng pangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon, aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ganap po ang aming mga pag-asa na hindi na kami marahil kailangan pang humiling sa iyo ng ano pa mang mga bagay sapagkat kami lubos na nagtitiwala at nananampalataya na Diyos na buhay ka, Panginoon, na nagtataglay ng hindi mapantayang mga kaalaman at mga katalinuhan at mga bagay na iyo pong nababatid na higit pa sa aming mga kaalaman. Kami po ay magpapasalamat sa lahat po ng mga biyaya, kagandahang loob na nahanda mo pong ipagkaloob sa amin dito po sa araw na ito, sa buong mga sandali na aming pagsasama-samahan sa pag-aaral po ng paksang iyo pong ipapadala sa amin. Kami nagpapasalamat sa mga lakas at mga kahinahunan, mga katalinuhan at taglay po namin sa umaga ito upang maging kasangkapan namin sa patuloy pang pagdinig sa lahat ng iyong mga pagbabalita at pagbibigay unawa sa aming lahat. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong mga mangangaral na iyo pong itinatalaga sa lahat ng mga lokal na sa araw na ito, sa buong maghapon na ito ay mga ngasiwa at magtatalaga ng kanilang mga pagkilos, pagganap upang maingatan palagi ang lahat po ng aming mga kapatiran. Kaya naman, ang buo pong mga pangyayari sa pananambahan na aming isa sa katuparan, ganap po naming inihahandog sa iyo, Panginoon, bilang tanda ng aming pasasalamat sa iyo pong dakilang pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng ito muli aming pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Good morning mga kapatid. Welcome po sa ating live, face-to-face at sa ating pong online worship services. Binabati po natin ang mga kapatid natin na kasama natin ngayon nakikinig, nanonood mula sa iba't ibang mga bansa. Maligayang araw po ng pananambahan sa ating lahat. Mayroon pong naglakip ng pasasalamat ngayon. Si kapatid na Sandra Baplor, nagpapasalamat. Yung nanay po pala niya nagpapasalamat. Pinapaabot ni Sis Sandra, pagpapasalamat ni Sister Zenaida Fernandez dahilan sa lahat ng pagpapala sa kanyang buhay. So far, yun lang po yung nakarating sa aking pagpapasalamat. Binabati natin lahat din ating mga kapatid na kasama natin ngayon. Mga kapatid natin sa Parañaque City. Ang ilan sa mga kapatid natin sa Talanay. At sa lahat po ng mga lokal na kinaroroonan po nating mga kapatid. Happy second Sunday po sa ating lahat. Tayo po ay nasa buwan na ng November 2023, pangalawang Sunday. So, dalawang Sunday na lang po ay magtatapos na naman uli yung isang buwan. At yung ating pong preparation, so kapag dating ng December, may preparation tayo para sa darating nating pasalamat. Kami po ay nagkaroon na ng mga pagkakaintindihan na hindi po muna tayo magkakaroon ngayon ng pangkalahatan. Dahil sa sobrang complex na mga problema, masyadong magastos po ngayon na magkita-kita. So, meron po tayo ngayon gaganaping by lalawigan. Kumbaga, yung dati po natin ginagawa by district.
kani-kanyang bayan po tayo magdadaos ng ating pagsalubong sa bagong taon po sa January 1st, 2024. Kaya atin pong ihanda ang ating mga sarili at ang lahat ng ating mga bahagi ng ating mga tradisyon, gampanin para sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po naman tayo maglalaan na ng sandali, isinabay na po natin ang ating live dito po sa face-to-face pagsamba dito po sa Sampaloc. Usually po kasi dati ay nauna kami ng 1 oras. So medyo sumisipag-sipag ang mga pagkakataon dito, kaya sinabay na po natin. Medyo nahihirapan po kami sa scheduling. And after ng Sampaloc, lumilipat po kami ng ibang lokal. So yung pong mga medyo nagulat, bakit mas naaga ngayon, yung mga kapatid po natin sa abroad, pasensya na po kayo. Anyway, pwede naman kayo mag-review nito, pwede nyo ulitin. Yung mga hindi po umabot sa umpisa, umabot po sa gitna, wala pong masama na within today ay inyo pong i-replay at gampanan po natin kung saan komportable yung pagkakataon po tayo makagaganap ng pananambahan. Basta ang buong araw po ng Sunday ay the best time for us para ganapin natin yung ating pagsamba. So sa susunod na linggo, ganun na po lagi ang ating live. Magsisimula na po ng 8:30. Yan po. So pinapag-uusap ko naman sa ating mga kasamahan dito, 8:30, baka naman 9 na kayo dumating. Kasi habang ina-adjust natin, ma-adjust din ang ating mga pagkilos. So hopefully, next week, mag-i-start po tayong lahat ng 8:30 sapagkat kailangan ko pong makarating sa Tungkong Mangga ng 11:30. Ganun po yun. So anyway, habang naaaga naman tayo ay masaya ang magiging buhay natin dahil maaga tayong makapaglalaba, maaga nating ma-attenan ang lahat nating mga nire-reserve na mga tungkulin. So next week po 8:30, sama-sama po tayong lahat na bubuo ng isang buong pagsamba na hindi po kulang-kulang. Ano po? Okay, tayo po ngayon ay tatalakay ng paksang binalangkas po ni kapatid na Ruben Sebuk Sr. para sa pangalawang linggo ng month of November 2023. Ang pamagat po, gaya ng ating nababasa, ang dyablo at ang malaking kasama ang magagawa sa sino mang madaya nito sa kanyang mensaheng ukol sa laman. So pag binasa po natin, parang ang maisip natin, lumang istorya, dyablo. Ano pa ba ang dapat pag-aralan sa dyablo? Bata pa tayo, tinuturo na ng teacher o ng nanay, ng lola, ng mga kwentong pambata. Ang pangyayari sa mundo, may dalawa lamang pinagmumulan ng kapangyarihan. Isang sa Panginoon, Diyos, at isa, pag sinabing kasamaan, dyablo. So ano pa ang kailangan pag-aralan? Ano itong ituturo ni Brother Well o tatalakayin? Bakit meron pa bang bagay na dapat tayo malaman tungkol sa dyablo? Yan na nga ang pinagmumulan ng kasamaan. Yan po, tama po mga iniisip ninyo. Pero meron pong mga higit pang mga kaalaman na tayo'y na ating pong hihiramin sa Biblia. Aalamin natin ang mga tunay na pangyayari. Paano ba talaga gumaganap ng kawalangyaan ang tinatawag na dyablo? Nung araw na uso pa po ang comics, na madali naming ma-identify bilang kami yung bata noon. Sa comics kasi pag ini-illustrate, dinodrawing, ang itsura ng dyablo ay nakaitim na damit, may sungay, meron siyang hawak-hawak na tinidor na malaki. Ganun po binivisualize ng mga Pilipino noong unang panahon ang dyablo. And so far, ngayon po, nowadays, mga kabataan, sabagay mas mayaman ngayon ang visualization and illustration. Pero walang ganon drawing ngayon kung ano ba itsura ng dyablo. And maybe this is the best time for us to realize and to recognize the real situation according to Bible. Sino ba yung dyablo? Paano siya nag-exist? Paano gumaganap ang dyablo? Ang dyablo nga ba ito, makikita mo talaga sa pagkamadilim. Huwag kaan yan, lumakad mag-isa dyan, may dyablo dyan. Ang dyablo ba ay ang kinatatakutan ng tao na naghahari daw sa ilalim ng lupa, sa impyerno, meron doon dyablo. Yun po yung mga bagay na pag inisip natin. Kung tayo natatakot pag sinabing impyerno, kumukulong langis,
naglalagablab na apoy, hindi raw masarap sa impyerno. Sa tingin nyo, kung hindi masarap doon, mag-i-stay ba doon ng ano? Mag-i-stay ba doon ng Satanas? Kung ikaw si Satanas, mag-i-enjoy ka ba sa impyerno? Ang init doon. Siyempre, hindi ka rin pupunta. Yun ang one of the best realization na alam natin, sino ang hari sa impyerno? Sasabihin natin, si Satanas po. Mali pala. Sabagat sa isang talata sa Biblia, sinasabi, ang Panginoong Diyos, ang hari at Panginoon sa langit at sa lupa. So, even in the impyerno, Diyos pa rin ang hari doon. Yun yung mga bagong learning po natin. So far, magsimula tayo. Bakit? Isang malaking kasamaang nagagawa ng dyablo po yung unang-una yung pandaraya sa tao. Paano paraan nakakadaya yung tao? Isipin natin yung mga pangyayari ngayon, mga kapatid. Ano ba yung mga usual na nakakadaya sa tao? Unang-una ngayon, di ba, wag magagalit yung iba, nasa sangkot sa mga networking. Talaga po ngayon, ang mga pandaraya, diyan naka-involve, yung mga scam ng mga kumpanya, scam ng mga trabaho, manghihikayat yan, and then pag na-involve ka na, saka mo malalaman na hindi pala siya legit. So ngayon yung mga pandaraya. My point is, ang may karapatang makadaya ay yung magagaling. Ano po, pag ikaw ay tatanga-tanga sa mundong ito, wala kang skills para mandaya, wala kang asset para makapandaya, never kang makapandadaya kahit kailan. So, ang punto de vista ng ating pong pag-aaralan, pag sinabing nandadaya, may kapasidad na mandaya, magaling. Parang yung gumagawa po ng mga paper bills na 1,000. Nung araw po kami elementary, may pege kahit 100 may fake. 50 pesos na fake. Ngayon po, wala na pong mga fake ngayon ng 50 pesos and 100. Kasi ang pupuhunanin daw sa paggawa ng fake na pera ay 1,000. Tapos ang gagawin mo lang 50. So usually ngayon ang pinipeke mga dollars and 1,000 peso bill. At meron pong mga peke na madaling makilala, pangit ang pagkakagawa. Meron naman fake na 1,000 peso bill na talagang halos kamukhang-kamukha. The point is, again, ang may karapatang mandaya ay yung may capacity, yung magaling, mahusay, mandaya. Hindi mo alam na nadaya ka pala. Ganun po yun. Simulan po natin. Bakit malaking panganib ang dyablo sa buhay ng tao? Ano ang pagpapakilala ng Biblia na dapat nating maunawaan? Simulan po natin, Juan 8:44. Ganito tumatakbo ang buhay ng tao. Sabi po ng talata, kayo'y sa inyong amang dyablo. Ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa noong una, hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya sa ganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling. Hanapin po natin yung kamukha po ng pag pinag-aaralan natin sa elementary. Let us find the key word, key sentence. So sa mahaba pong mga pangungusap, meron diyang key sentence, K-E-Y, yung susi, yung diwa. Ano yung pinakasusi nung pangungusap na ito? Yung pong salitang kasinungalingan. Kasinungalingan. So, sino po yung person na pinag-uusapan dyan? Ang dyablo. Ang sabi po ng talata, ang dyablo ay magaling mandaya. So, ipwesto po natin sa ating isipan ang dyablo. Kung ang dyablo ay nandadaya pala ng tao, paano siya nandadaya? Sabi po dito, siya ay nagsisinungaling. So, ano ba ibig sabihin ng pagsisinungaling, mga kapatid? Yung you are talking the other way around. Yung meaning ng sinasabi mo ay kabaligtaran pala sinasabi. So, kung dyablo ka, mga kapatid, nasa isip natin, may dyablo, hindi siya magsasalita ng, mga kapatid, gumawa tayo ng kasamaan. Gumawa tayo ng katarantaduhan. Hindi po yun ang sasabihin. Sa halip, yung kabaligtaran. Ano ba sasabihin ng dyablo kapag ang intensyon niya ay mandaya, siya ay magsisinungaling? Ano sasabihin niya? Pwedeng sabihin niya, yung mga salitang matitino.
Magtuturo yan. Mandadaya nga eh. Therefore, ang dyablo, hindi siya manghihikayat sa tao na, mga kapatid, tayo pumatay. Manggahasa tayo bukas. Magnakaw tayo ng mga bangko bukas. Mangurap tayo ng mga pera ng bayan. Hindi po yan ang sasabihin niya. Sapagkat sabi dito, kapag nagsasalita ang dyablo, siya ay nagsisinungaling. So ano po ang gagawin ng dyablo? Pwede po iyang magtayo ng relihiyon. So ang ating po ngayong matter of, yung ating po pinag-uusapan ay tungkol sa mga bagay na kabaligtaran. Ang pagtuturo po ng dyablo laging kabaligtaran. Sa halip na magturo siya ng kasamaan, magtuturo po siya ng kabutihan. Sapagkat siya nga po ay nagsisinungaling. Pagka nagsasalita naman siya ng kasinungalingan, para daw siyang live na parang totoo. Ang sinasabi niya, pagka siya nagsisinungaling, nagsasalita siya ng saganang kanya. Hindi mo mahalata na ang kanyang itinuturo ay kasinungalingan. So, iset up na natin ang ating isip sa ganito. Mali po yung sinasabi ng mga kababayan natin na lahat ng relihiyon ay tama. Sapagkat mayroon pong gagawin ang dyablo na relihiyong sa tingin mo, pakiramdam mo, sa itsura ay tamang-tama. Pero kailan papasok po yung salitang kasinungalingan? Kapag hindi nagsinungaling ang dyablo. Hindi po magsasabi ng totoo ang dyablo na ang intensyon niya guluhin ang tao na sasabihin niya, mga kapatid, tayong lahat ay gumawa ng kasamaan bukas. Lahat ng masamang bagay na maisip niya gawin po natin. Di ba? Hindi ganun ang gagawin ni Satanas. Bagkus, ang sasabihin niya, tayo po'y sumamba, tayo maglingkod sa Panginoon, tayo ganyan-ganyan at ganito-ganito. Ibig sabihin, kabaitan din po yung gagawin ng dyablo. And actually, hinahanap po natin kung nasaan ang dyablo, ano ba itsura ng dyablo. Ipaliliwanag po ngayon ng Biblia na ang dyablo ay pumapasok lang sa isip. Kapag pumasok sa isip mo o sa isip na isang tao, ang dyablo, pinasasama niya ang kanyang isip. The same way sa nangyari po kay Eva. Let us try to repress the event. I-reviewin po natin kung paano napakita for the first time, kauna-unahan, for the first time na history of the earth, ang unang tagpo ng tao at ng dyablo. Paano nangyari? Ikalawang Korinto 11:3. Pero may binabanggit din po sa Genesis. Puntahan muna natin yung version sa Bagong Tipan. Ikalawang Korinto 11:3. Yung pag-uusap po ni Eva at ng ahas. Sabi rito, ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. Ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. What is the point? Let us review, hindi nyo gaano pinapansin to. Malalim po ang mga pangungusap sa Biblia, mga kapatid. Doon sa Genesis, nag-usap ang ahas, ang matandang ahas, at si Eva. Ano po? So kasi ang manunulat po, mayaman po yan sa kultura ng ika nga, mabubulaklak ng mga salita. Ano sinasabi po sa Genesis? Nagsalita yung ahas. Mga kapatid, in real life situation, sapagkat katinuan po yung ating pinag-uusapan, let us talk about the truth. Sa totoong buhay ba sa mundo, kailangan nakakita ng ahas na nagsasalita? Never will it happen. At kung ikaw si Eva, hindi ka ba magtataka, ahas nagsasalita. Kanin mo yan, niloloko ka lang ng Panginoon, sapagkat pag yun ay kinain mo, magiging Panginoon ka rin. Pag binasa mo yun sa Genesis, mga kapatid, parang wala lang, parang hindi mo lang nagtaka yung tao. Teka muna, ahas ka, bakit ka nagsasalita? Supposedly, pag nagsalita ahas, tatakbo ka. Di ba? Yan ang in real life situation mangyayari sa'yo. Pero, dahil nga maganda yung pagkakasulat, pinapalabas doon na, kasi, hindi uubrang may another tao nakakausap kay Eva, dahil si Eva, supposedly, she was the first woman on earth. So, sino yung mandadaya sa kanya? Hindi pwedeng ibang person. Kaya po, ang inilagay po sa karakter ay isang ahas, matandang ahas na nagsasalita. Pero sa totoong buhay, kaya nakakita ng ahas na nagsasalita. Nasagot po dito. Nasagot dito. Ano yung, paano pumasok ang dyablo sa sitwasyon? Doon po sa pangyayaring si Eva yung pinag-uusapan.
yung isip po ni Eva pinasama. Di ba minsan tayo nag-iisa, naglalaba ka, biglang papasukin ng kasamaan ng isip mo. Ano kaya, patayin ko kaya asawa ko, ganito, ganito. Mayroon mga ganun. Ano kaya, silabang ko yung bahay namin. Ano kaya, ganito. Yung isip po ay pinasasama ng dyablo. So therefore, sabi dito, yung sitwasyon na si Eva ay nadaya, wala pong ahas na nagsasalita, mga kapatid. Yun ay bunga ng literatura, part of literature of men sa writings, pagandahan ng sulat yan. Pero ang real definition nung si Eva ay nagkaroon ng curiosity. Alam niyo po ba yung tao, yung habang pinagbabawalan mo, huwag mo kakainin yan. Yung bata po, di po ba? Kung ano yung pinagbabawal mo, siyang gustong-gustong gawin. Maglagay ka ng pagkain, takpan mo, tapos kumuha ka ng 2 years old na bata, and sabihin mo, huwag mong bubuksan yan ha. Saka ka tumalikod. Pag talikod mo, bubuksan ng bata, yan. Yan, marami ng experiment po ang gumagawa niyan. Tayo po, pag umira lang curiosity, ganyan po ang ginagawa natin. So si Eva po, nung pagbawalan ng Diyos na kumain ng apple, sumama ang kanyang isip. Katulad din ang madalas natin ginagawa. Minsan nakakaisip tayo ng masama. So depende po kung aaprubahan mo yung naisip mong masama na yun o hindi. So, ang pinaka naging generalization po o naging tunay na pangyayari, hindi po napigil ni Eva yung kanyang curiosity, sumama ang kanyang isip, naintindihan niya doon sa pagkakataon na yun, bakit ba kailangan ako pagbawalang kumain? Actually, ang kumausap sa kanya ay isang boses. Panginoon Diyos lang po yung paniniwalaan natin na sapagkat siya yung lumikha sa atin. Therefore, ang nagbawal po kay Eva ay yung Panginoong Diyos. After doon, wala na pong ibang kumausap. Ang ahas po hindi nagsasalita. Ang sinasabi lang po ng pangyayari, pinasama ang isip ni Eva. The same thing na maaaring mangyari sa sino man tao mula noon hanggang ngayon. Bakit po nakakagawa ng kasalanan ng tao? Pinapasok ng masamang pag-iisip. Not to the point na nasisiraan po ng ulo. Baliw naman po tawag doon. Ano po? Pag pinapasok ng ibang kaisipan niyo yung tao, either alin sa dalawa, nababaliw o nakagagawa ng mali. So tapos na po yung usapan na para bang nanonood tayo ng pelikulang nakakatakot na yung ahas, matandang ahas, nagsalita. Ilagay po natin sa mas maayos, sa mas realidad. Sumama ang isip ni Eva. Sa ganung pagkakataon, walang satanas na may sungay, wala pong dyablo na may buntot ng pagi o nakaitim ng uniform. Sa buhay po natin, sa totoong buhay, kahit mula pa sa panahon ni Eva, mga kapatid, yung sinasabing matandang dyablo ay isang espiritong masama na pumapasok sa kahit kaninong isip, pwedeng sa iyo, pwedeng sa akin, pwedeng sa isang pastor, pwede kay Eva. Si Eva, pinasama ang isip, nagkaroon siya ng curiosity, yung pinagbabawal na apple ay kinain niya. Pagdating niya sa bahay, actually, hindi naman siya lumayo. Doon ipinakita kung gaano kababait ang mga lalaki. Tayo pong mga mister, di ba? Doon pinakita yung the very first action ng ating pagsunod sa misis na basta tinignan ka lang. Ala naman sinabi si Eva sa mga lalaki, hindi naman niya sinabi kay Adan na tingnan mo ito, pinagbawal to ng Panginoon pero kainin mo. Never was even a letter, single letter sa Bible na sumagot si Adan o nagsalita si Adan na sinabing, teka muna, pinagbabawal niya ng Panginoon, ba't mo kinain, ba't mo pinapakain? Ano yung sinabi? Ano ginawa ni Adan? Na basta marunong siyang sumunod sa gesture. Nung sinabi lang ni Eva na pinakita lang yung mansanas, binanata na agad ni Adan. Ganon kami kasunuri mga lalaki. Diba doon pinakita kung gaano kasiga ang mga babae. The women are always right. Nung pumorma si Eva na sinabi niya, walang no conversation at all. Wala naman, kahit hanapin mo doon sa Biblia, walang conversation si Eva at si Adan. Pero sabi doon, umuwi si Eva, kinain din ni Adan without any question. Doon pinatunayan na kaming mga lalaki ready na maglingkod, magtayo ng isang pamayanan, isang sambahayan, depende
kung magiging matino yung babae. Ano po? Willing kami sumunod, basta't maayos lang ang ipapasunod ng mga babae. Okay, going nowhere. Lumalawak yung usapan po. Ang sinasabi lang dito, mga kapatid, huwag na tayo mag-isip na ano itsura ni Satanas. Hindi po yan mangyayari. Walang katawan si Satanas. Ang tanging sumasama lang po ay ang ating mga isip. Tandaan po natin yan. So what is my point? Yung Satanas na masamang pag-iisip pwedeng pumasok sa isang pastor at magtayo ng iglesia. Kaya marami po tayong magkakalabang iglesia. Kaya alisin niyo po sa inyong isip yung paniniwala na lahat ng relihiyon ay tama ang itinuturo. Sapagkat mawawala ng esensya ang pagiging Satanas pag hindi siya nakapandaya. Hindi magtuturo si Satanas ng kung ano siya. Sabi ko nga po, kung si Satanas ay masama, hindi siya magtuturo sa taong, mga kapatid, sumama tayong lahat. Mga kapatid, pumatay tayo ng tao at ganito, ganyan. Para maging perfect ang kanyang pagiging diablo, siya po ay magkukunwari, magtuturo siya ng religion, kung ano-ano ang kanyang ituturo sa tao. At ang mga tao naman, na deserve kang maging masunurin, deserve kang madaya, ibig sabihin ikaw ay isang taong hindi nag-iisip. Papayag po ba kayo mga kapatid, na basta na lang kayo mahikayat ng basta mabait, maganda turo doon, mahusay. Sabi ko nga po sa inyo, walang nandadaya na nagiging successful kapag hindi magaling. Ang mandaraya, laging mahusay yan, laging successful yan, sapagkat siya ay magaling. Kung magkakaroon po ng diablo sa mundo, hindi maglalagay ng diablong tanga. Kapag engot-engot kang diablo, wala kang mahihikayat. Halatang-halata ka agad. Kaya ang diablo po, pwede siyang mag-portray na siya ay matinong tao at pwede siyang magturo ng kabaligtaran sa kanyang iniisip, pero dadalhin niya sa maling pananampalataya. Kaya dapat po maging aware tayo. Hindi como madamit mahusay ang isang relihiyon ay tama na. Alalahanin natin ang laging sinasabi sa Biblia. Basahin natin ang sinasabi dito sa Ikalawang Korinto 11:13 up to 15. Ito po lagi natin tandaan. This is the keyword, the most important verses in this topic. Patutunayan natin na hindi basta relihiyon ay mabuti na ang itinuturo. Sapagkat ang mga gayong tao, yung mga sinungaling po, ay mga bulaang apostol, magdarayang manggagawa, nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. See? Yung mga walang yung tagapagturo, hindi yan magtuturo ng direkta na, mga kapatid, hindi totoo yung Diyos. Turuan natin ang mga kababayan natin, huwag nang pahalagahan ng religion. Maging masama tayo lagi. Wala pong ganong religion na tuturuan ka sumama. Bagkus, iyan ay aakto na parang napakatinong relihiyon. Isang relihiyong mahusay at nakapandadaya. Siguro kaya tayo mula 1954 and up to now, we are already in the year 2023, parang hindi tayo umuusad na po. That is the best part of our side. Hindi tayo makadaya. Yun ay malaking proof na hindi tayo nandadaya. Kung mahusay tayong mandaya, baka milyon na tayo ngayon no? Kaya maging proud kayo habang hindi tayo dumadami. That is only a sign na wala sa intention nating mandaya. Sometimes, a lot of times sa pelikula, yung bida lagi nabubugbog, hindi po ba? Sino laging sumisikat? Yung mga mandaraya, yung mga billing, yung mga kontrabida. At dito po sa buhay natin, kailangan maging matalino tayo. Ang mga kasulatan po sa Biblia, noon pa man nakasulat na yan, hindi pa dumarating ang ninuno natin sa Pilipinas nakasulat na yan, na sa mundo may lalabas na maling tagapagturo, bula ang propeta, bula ang mga ngaral. Ang problema tayo mga Pilipino, ano sinasabi ng mga matatanda natin? Tayo naman, ay iba-iba lang ang relihiyon, pero iisa lang naman ang ating Diyos na patutunguhan. Ganon tayo hinilot ng ating mga matatanda, ng ating mga minamahal na mga magulang.
nang sinasabi lahat ng relihiyon ay tama. It is about time for us to realize. Pahalagahan natin ngayon ang mga sinasabi sa Biblia. Hindi ubra ngayon sa mundo yung bait-baitan. Nako mo, isang relihiyon ay igagalang mo na at sasabihin mo na, tama ka. Hindi po ganon. Sapagkat mismo ang Satanas, ano sabi dito sa 14, sabayan niyo po akong bumasa, hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Even Satan, pumapasok yan sa isip ng isang matinong tao at pasasamain, and ano yung huli? Magtuturo yan. Si Kristo pala niya ay tao. Magtuturo yan 4 na beses pagsamba. Lahat ng kapaboran ay gagampanan ng makapangyarihan diablo para umunlad, para makapandaya ang kanyang mga kampon. Ang kampon ng demonyo ay hindi gumaganap ng kademonyoan, mga kapatid. Gumaganap din ng kabanalan ang kampon ng demonyo. Kaya nga napeki di ba? So ano ang ating self-realization sa araw na ito? Wala palang diablo in person. Ang nagiging diablo ay tayo kapag sumama ang ating isip. The same way na maraming tao naging diablo, nagtayo ng relihiyon, nagturo ng mali, nagturo ng kasinungalingan sa maraming tao. Kaya ang resulta ngayon, napakaraming relihiyon na mali ang itinuturo. So sino ang diablo? Ang diablo ay ang tao rin na nadadala ng kasamaan. Ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Anong katunayan? May 2 uri ng karunungan. Karunungan panlangit at karunungan panlupa. Santiago 3:15. Matalino at makapangyarihan din po yung sinasaniban ng diablo. Bakit? Ganito ang sabi. Hindi ito ang karunungan bumababa mula sa itaas. Mayroon po kasing karunungan na galing sa Diyos. Pag binigay sa inyo ng Diyos yan, magaling yan. Pero merong the other way around. May karunungan nang gagaling sa ibaba na kapag tinaglay mo rin, makapangyarihan din. Ang problema lang, galing sa diablo yung karunungan. Sabi, hindi ito ang karunungan bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, nauukol sa laman, nauukol sa diablo. Ibig sabihin, hindi basta-basta din yung karunungan ng pang-diablo. Naalala niyo po ba yung kung kayo nagbasa ng Biblia, nung nakikipag-contest na si Moises sa sanlibutan, kasi nagpapaalam siya sa Paraon para mailabas po yung kanyang kamag-anak sa Egypt. Talagang naubusan siya ng, halos maubusan siya ng effort para patunayang siya ay galing sa Diyos. Pinagpapaalam niya kay Paraon. Kaya sabi ng Paraon, kung makapagpapakita ka sa akin ng mga tanda, nakakaiba, ay papayagan kitang maialis mo, mailabas mo rito ang iyong mga kamag-anak. Yun ang hamon ng Paraon kay Moises. So isip si Moises, ano nangyari? Gumagamit siya ng karunungan galing sa langit, yung kanyang baston, inihagis niya, naging ahas. Sabi ng Paraon, walang kwenta. Tawagin ang mga magician ko. So lumabas yung magician ni Paraon, yung baston ni Moises, may baston din sila, naging ahas din yung sa baston. So parang ang hirap i-identify kung saan yung galing sa langit at saan yung galing sa Satanas. Lahat ng gawin ni Moises ay nagagawa rin ng kampon ng diablo. Parang buhay po natin ngayon. Hindi ka maaaring mag-rely sa ganito. Ba't yung mayaman si Pedro? Siguro ay matino yung relihiyon, mayaman, pinagbubuti, kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Yung pag may nakita kang tao na successful lahat ng buhay, parang iniisip mo, ang galing ng religion nila. Ano ba sabon ninyong ginagamit? Ano ba inuulam ninyo? Kayo laging successful. Pinaka-first na mapapansin ng tao, siguro matino yung religion. Pero ang katotohanan ng buhay pa mga kapatid, noong araw pa nagko-contest ang langit at lupa. Ang sinasabi po rito, may karunungang, tandaan natin mabuti, hindi basta magaling ang tao, ang karunungan niya ay galing na sa langit. May karunungan nang gagaling sa ilalim ng lupa na maaaring makapandaya ng daigdig. Kaya para maging safe po tayo ngayon, ang ingatan po natin yung ating sariling kaluluwa.
Makisabay tayo, bumili kayo ng Biblia, pag after nating sumamba, mag-self-realization kayo. Ako kaya dinadaya lang ni Brad Ruel, basahin ko nga rin yung kaniyang mga paksa. Kasi hindi ubra po yung kamukha nung araw, na basta itinuro na lang ng tagapagturo, maniniwala ka na lang. Ngayon kailangan iligtas mo ang iyong sarili. Baka mamaya, ako rin yung kinakampo ng Diablo, hindi po ba? Salita ko ng salita, ang Diablo ay maaaring pumasok sa isang pastor at magturo. Hindi ko inaalis yung possibility na baka mamaya ako yon. Kaya para maalis yon, bumili kayo ng Biblia. Pag uwi ninyo sa bahay, basahin ninyo yung mga itinuturo. Na ganito, si Eva, pinasama, nagit pa ganyan. Sa ganung paraan, bago tayo tumanda, bago tayo ma-shoot sa libingan, almost, makakakita kayo ng pag-asa na ganito ang paraan ng pagliligtas ng Diyos sa tao. Kung maalala po ninyo yung paksa natin ng last week, yung about doon sa ibon. Ano sabi doon tungkol sa ibon? Wala raw halaga na malantad sa mata ng ibon yung silo. Kung naalala ninyo, ano ibig sabihin? Yung mga ibon, walang pakialam, hindi nila naiintindihan na nasa harap na pala nila yung umang o yung patibong. Pag nilagyan mo ng patibong at pagkain, ang naiintindihan ng ibon, kumain lang kumain, hindi na alam na sila pala sisiluin na. Ganun po ang tao. Pag harap-harapan ka ng niloloko ng tagapagturo mo, akala mo kain ka pa ng kain, akala mo maganda pa kinatatayuan mo, pero ikaw pala sisiluin at dadaling ka sa impyerno. Kailangan iligtas po natin ang ating mga sarili. Ang palatandaan ng tunay na relihiyon, walang iba kundi ang nagtuturo ng tama. And the best way for you to understand and to distinguish, para makilala mo kung alin yung tuturo ng tama, laging ibabase sa Bible. Ano po? Pag ang ginagawa ng religion ay wala na sa Bible, yun ay isang senyales na nagkakamali na. Ngayon, sa ating pong mga huling kabanata, ano ang mga katunayan ng mga ginaganap ng mga pandaraya o mga panghihikayat ng Diablo? Basahin nga po natin dito sa Lucas 4:6-7 sa nalalapit natin pagtatapos. Ito po yung isang pangyayari nung isang kwento po ito sa Bible na nag-uusap yung Diablo sa si Kristo. Siyempre, Kristo ka, di ba ba? What will be the highlight of the conversation? Siyempre, ang ating maging expectation, Kristo ka, alam ka namang madaya ka ng Diablo. At yung Diablo, siyempre, makikipag-compete yan kay Kristo. Na ganito yung example kung paano mandaya ang Diablo. Sabi niya, nung nag-uusap ang Diablo sa si Kristo, ganito sabi ng Diablo. Sinabi sa kanya ng Diablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito, ang kalwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin. Di ba mayroong isang talata, at ang lupa'y nabigay na sa kamay ng Diablo. Ibig sabihin, dito sa lupa, may capacity, mayroong chances, may right ang Diablo na pangasiwaan ang lupa. Pwede niyang, may lisensya siya, coming from God, who owns the world, may lisensya ang Diablo na magpasama ng tao. Bakit? Dati na nilang usapan yun eh. Yung Diablo, susukatin yung tao para pasamain. Kasi pinaglalabanan nila ng Diyos kung yung tao ba saan mapupunta, kung magiging mabuti ba o masama. Basta't ang sabi lang ng Diyos, wag mo lang ikang papatayin. Ganun yung nangyari kay Job. Pinatubuan siya ng mga sakit, ng ketong. At iniintay nila na si Job ay magtaksil na o tumaligod na sa Panginoon. Pero sa huling sandali, hanggang sa puro langib na yung kanyang katawan, hindi po sumuko si Job. Ngayon naman, ang pangyayaring ito ay isang pagpapakita na inuuto ng Diablo si Kristo. Siyempre, pauuto po ba yan? Ano? Sabi rito, totoo nga naman, mayroong karapatan at may power ang Diablo na pasamain ang daigdig sapagkat nabigay na raw sa kanya yung daigdig. Sabi sa kanya, sabi kay Kristo, sumama ka lang sa akin. Lahat ng kapamahalaan sa mundo ay ibibigay ko sa iyo. Sapagat ito'y nabigay na sa akin. Sa 7, kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko ay magiging iyong lahat. Pag tinuloy niyo po yan sa 8, sabi ni Kristo,
Nasusulat sa kasulatan, sambahin natin ang Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, walang ibang pwedeng sambahin sa mundong ito, kundi Diyos lamang. So, sa mundo na, kung naroroonan natin, maraming pagsubok na parang the same nung pangyayari na yan, na may mga daya. May mga pagkakataong parang namimili ka, tatamaring ka na, ano ba naman itong buhay ito? Ano kaya mga totoo kaya yung aming religion or whatsoever? Hindi po ba may minsan tatamarin ka? Ano po ba dahilan kung ba't di nakakasamba ang tao? Pinag-aralan na po natin yan. Ang tanging dahilan. Especially nowadays that we have already the access. Pwede ka sumamba sa bahay using the online services. Pero sad to say, may mga information na nakararating. Kahit na meron tayong access in the internet, may mga kapatid pa rin hindi nakasasamba. And I am always telling, may 3 dahilan lang para hindi ka makasamba. Una, namatay. Pangalawa, comatose. Pangatlo, tinatamad. Which among the 3 was your reason ba't di ka nakasamba? May online, ang kapatid, you always have the chances. Kung hindi ka makakarating ng face-to-face, therefore, ano gagamitin mo? Mag-online service ka na matinong online, hindi nakahiga, hindi nagluluto, hindi naglalaba. After the formal pagsamba na online, pwede kang mag-review habang naglalaba, nakikinig ka. Yun yung mga informal, ano po. Tandaan po natin, the 3 reason ngayon, para hindi makasamba ang tao. Unang-una, ulitin natin, what is the first one? Namatay. Kung namatay ka, hindi ka makakasamba. Number 2, comatose, nasa ICU. Wala kang pag-iisip, unconscious, hindi ka nga makakasamba. And number 3, napaka-simple, tinatamad. Saan to say, iyan ang pinaka-greater percentage na reason yung tinatamad lang. Pag tinamad, ano magagawa? Ano ba reason ba tinatamad? Walang tiwala sa kinaroroonan niyang pananampalataya. Mas matutuwa pa yan pag sinabi, ba't dito ako pinanganak sa IDBCJ? Sarap siguro pag pinanganak ka na sikat yung religion mo. Ewan ko kung ganyan nga ang naisip ng mga tinatamad. Or, wala na ba talagang paniniwala sa Diyos yung mga tinatamad? So sana tayo po mag-self-realize habang tayo ay walang produktong mabuti na lumalabas sa ating mga pagkilos, ibig sabihin pinapasok po ng diablo yung ating mga isip. Gaya ng ikinatatakot kanina, ano sabi ako, anyo'y natatakot, baka ang inyong malilinis na budhi at pag-iisip ay pasamain din, gaya ng ginawa kay Eva. Without seeing the diablo on face-to-face. Kahit hindi mo nakikita ang diablo na kamukha ng iniisip natin, paano nag-usap ang matandang ahas at ang Eva? Kalimutan na po natin yun. Never will it happen. Never in the entire history of this human story in this earth na ang ahas ay nagsalita. Hindi po yun posible. That is very impossible. At kung yun man yung naganap, siyempre matatakot si Eva nun, di po ba? So yung pong bisa pag nagsasalita yung ahas, kaya totoo yung sinasabi, pagka ang tao'y taksil, nagiging ahas, di po ba? So sino po ang nagiging ahas? Tayo rin. Inaahas natin ang Diyos. Tayo binibigyan ng buhay ng Diyos. Tayo pinagtitiwalaan ng Diyos. Pag tayo po ay nag-aisip na tinamad sa pagsamba, ibig sabihin, sumasama isip natin sapagkat inaahas natin mismo ang alin? Ang kapangyarihan ng Diyos. Sa halip na tayo magpasalamat sa Diyos, tayo po'y nagiging matandang ahas, batang ahas, isang makamandag na ahas na sinisira mismo yung ating pag-iisip. Ganyan po ang realisasyon, ang realidad sa tunay na buhay. Sa tuwing tayo ay tatalikod sa tungkulin, atin pong inaahas ang ating sariling mga isip. Pinasasama natin, dinadjablo natin ang ating sariling pag-iisip. Kaya sa huling talata po, ang payo sa atin, magbago tayo ng pag-iisip, manatili tayo sa mabuting katwiran at sa mabuting pag-iisip.
huwag tayong padaya sa diablo. Huling talata, Efeso 4:23. At kayo magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. So definitely, ang pinagbabago, yung masamang pag-iisip. Ano po? Pagka mabutin may pag-iisip mo, huwag mong babaguhin. Ganyan ang usapan ng matitinong tao. Ganyan ang usapan. Ano minsan may nagtatanong, sino ba nagtatanong? Yung apo ko yata. Bakit lalo pag tumatanda ang tao, humihina naman ng yung parang less yung productivity and progress ng ng ibig sabihin humihina memorya. Habang humahaba ang buhay mo, mananalangin ka sa Diyos na sana'y humaba ang buhay. Pag naman naging 100 ka na, parang useless din dahil nawawala yung memorya, iba mali-mali. Nagiging mali-mali. So ang topic namin noon ay masarap ba humaba buhay kung ikaw naman ay mali-mali o bingi? O hindi ka na makalakad? Sabi ko doon sa kausap ko, yun ay produkto ng katalinuhan ng Diyos. Bakit Bakit po? Kasi nakakatakot mamatay. Di ba? Sinong tao ang hindi natatakot at hindi nalulungkot pag maiisipan mamamatay ka na bukas? Ngayon, ang ginawa ng Diyos, sapagkat napakatalino ng Diyos, habang pinatatanda ang ating edad, habang pinahaba buhay natin, binabawasan naman niya yung energy ng ating isip, binibingi na tayo, nilulumpo ka na, hindi ka na makalakad, ang isip mo ay nagiging parang bata, yung tinatawag na mali-mali. Bakit? Para unti-unting hindi ka na masaktan pag isushoot ka na sa nicho. Nakita niyo ba yung mga na-stroke na paggising yung wala na sa sarili, yung nakamulagat na lang. Ang talino ng Diyos yung ganun kahit buhay pa i-shoot mo sa butas hindi na malulungkot, hindi na masasaktan Kaya lahat na nangyayari po sa buhay ng tao ay meron tinatawag na karunungang galing sa langit. Kaya natin pinag-usapan yan. Nasabi dito, magbago kayo ng pag-iisip. Meron magsasabi, paano po pag matino yung pag-iisip, babaguhin pa? Hindi man nakalagay yan doon, ibig sabihin, uusapan niya ng matitinong tao. Ang babaguhin lang ay yung masamang pag-iisip. Pagka naman maayos na yung pag-iisip mo, yung espiritu mo, i-maintain mo na lang yon. So hopefully, tayo po ay sa maiksi natin pag-uusap-usap ngayon, marami tayong naliwanagan na ang diablo pala nag-i-exist kahit sa sarili nating isipan. Hindi na tayo mag-expect na someday sa isang madilim na lugar ay makikita mo ang diablo. Hindi po yan mangyayari. Kayang-kaya natin palabasin ang diablo mismo sa sarili nating pag-iisip. Magandang umaga po mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Minsan pa tayo po ay nagtatapos. Tayo po ngayon ay muling magsitindig at magpasalamat tayo muli sa ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagtatapos ngayon ng aming gawain, pag-aaral, pagkikita-kita, bilang palatandaan ng muli naming pagsuko, pagbibigay halaga sa tungkulin na isinabaligat mo po sa aming mga buhay, ang gampaning pananambahan sa iyo pong dakilang pangalan. Salamat po sa napakagandang paksa na iyo pong ipinarating sa aming mga kalagitnaan, sa aming mga kaalaman upang aming sariwain ang tunay na kalagayan ng aming mga pagdadala ng buhay. Na sa buhay naming tinataglay, Panginoon, maaaring sa isang iglap ay dumating ang pandaraya ng kasamaan na magmumula sa aming sariling isipan, galing sa diablong pinagmumulan ng iba't ibang uri ng kasamaan. Salamat sa unawang ito, Panginoon, na aming pakakatandaan na ang kasamaan ay maaaring umiral sa isang matuwid na lingkod kung aming pong pababayaan na kami ay madaya. Kami po ay naniniwala at bahagi ng aming pagpapasalamat na kami ay bibiyayaan mo ng mga matutuwid na mga pag-iisip, matitibay na mga pusong handang makapagtiis at lumaban sa lahat ng hibo ng mga kasamaan at mga kamaliang umiiral sa daigdig na ito. Salamat, Panginoon,
sa payapang buhay, payapang mga dako, payapang oras na lagit-lagi po namin kinakasangkapan sa araw-araw. At ngayon ay kami minsan pa ay nagtatapos at maghihiwa-hiwalay ng mga magkakapatid. Kami nananampalataya at bahagi ng aming pag-asa at ng mga lumalaging pagpapasalamat namin na kami ay nakatitiyak ngayon sapagkat Diyos kang makapangyarihan, nakatitiyak po kami na ibibigay mo sa amin kung ano ang mga mabubuting, mga pangyayaring nararapat na aming masaksihan at maranasan. Ngayon pa lamang nagpapasalamat na kami, Panginoon, sa iginagayak mong isang linggong panahon na amin pong haharapin na kung saan ay amin naman pagsisikapan na maging matuwid pa rin kami sa abot ng aming makakaya, sa abot ng aming mga pagsisikap. Haharapin namin ang mga panibagong bukas na taglay ang pag-asa na bilang mapagmahal na aming Diyos Ama ay amin pong tatanggapin ang lahat ng biyaya na walang sawa mo pong ipinagkakaloob sa amin. At ito po ngayon ay aming pinasasalamatan. Hinihiling po namin ang lahat ng bagay na ito. Bahagi pa rin, bahagi po dito ang pananalangin at pagpapasalamat tungkol sa mga bagay na ipinagpapasalamat ng iyong alipin, na ang pangalan ay aming pong binanggit sa unang bahagi ng aming pagsisimula. Ang kapatid namin nagpapasalamat tungkol sa mahusay na kalagayan ng kanyang pagtanggap ng iba't ibang uri ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Sana po, Panginoon, hindi lamang si kapatid na si Naida ang makatanggap ng ganitong bagay, kundi ang lahat po namin, mga kapatiran. Gaya naman ng aming pong pinaniniwalaan na Diyos kang matalinong kailan pa man na hindi makapagpapabaya sa iyong mga anak. Hindi man po namin hilingin, hindi man namin banggitin, ay lubos mong natatalos ang karapat-dapat na mga bagay na aming pong taglayin sa araw-araw. Kaya kami buong pagtitiwala, Panginoon, na katulad ng aming minamahal na kapatid na nagpapasalamat ay pagpapalain mo pa rin palagi ang lahat-lahat sa amin. Kaya naman ngayon pa lamang, pinasasalamatan namin, Panginoon, ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hindi po nagpasalamat, kapatid na si Naida Fernandez, ay kayo po ay tumindig at tumanggap ng basbas mula sa kinakasangkapan ng Diyos na mga ngaral. 6:24. Sa bisa ng karapatang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga ngaral, tanggapin mo, kapatid na si Naida, ang basbas ng kanyang pagpapala. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Maraming po salamat. Tayo po ngayon ay umawit ng awit ng paghahandog. Narito kami na iyong ahalipin at na pipisan sa iyong piling dalangin awit ay inihain sana ay marapating banal na handog ang tanging alay ng iyong lingkod ay ben
ang handog na umong sa Espiritu ay tungkulin ang lingkod ni Kristo upang ipahayag ang Ebanghelyo na kanyang ministeryo. Muli tayong magsitindig, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naririto po amang banal ng isa sa mahalagang bunga ng aming tapat na pananampalataya. Narito ang salaping handog na ngayon ay sama-samang itinataguyod ng iyong mga anak na bagaman amin pong nababatid na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping ito. Ito'y amin pa rin ikinararangal, pinapangarap na ihandog sa iyo, Panginoon, ang iyong munting bayan. Kami dumadalangin na ito naway magsilbing isang samyong kalugod-lugod na makararating ngayon sa iyong dakong sinapapunan upang maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mo pong pangalan. Iyo po sanang pahintulutan, basbasan ng salaping ito, magamit na mabuting kasangkapan ng iyong iglesia sa pagtataguyod at pagtustos sa lahat ng mga proyekto nito, gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid na may karamdaman, mga pagtulong sa mga kapatid na nauulila. At ang ilang bahagi nito ay magamit naman ng iglesia sa mga panahon ng paghahatid ng iyong mga aral at salita sa pamamagitan ng iyong mga kinakasangkapang mga ngaral na ginagampanan hanggang sa iba't ibang mga dakong kinaroroonan ng mga alipin mong tagapakinig sa tuwing sumasapit ang mga araw ng panambahan. At ang ilang bahagi pa ng salaping ito'y magamit din naman ng iyong iglesia sa mga gawaing makatatawag pansin pa ng ilan pa naming mga kaibigan at kababayan na nahahandang makarinig ng iyong katotohanan at magsilbing daan ito upang sila'y makasama namin sa loob ng iyong bayan, tumitiwala at nananampalataya sa iyong mga katotohanan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping handog na ito'y ganap namin ngayong ipinagkakatiwala at inihahandog sa iyong dakilang iglesia sa pamamagitan ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Awitin natin ang doksoloya. Sa bisa ng karapatang minsan ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga ngaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang sama sa mga langit, nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu, ang siyang patuloy pa ring maghari sa ating mga buhay, mula ngayon at magpakailan paman. Maraming salamat mga kapatid. Mag-ingat po tayong lahat.
samot-saring kaganapan ang nagaganap sa mundo, na kung minsan ay tila ba hindi na pagkaraniwang ito. Pipilitin kang ibagsak hanggang di ka na makatayo.